Sa loob ng 10 araw bago ang pagtatapos ang guro sa homeroom na si Hiragi ay binihag ang kanyang mga estudyante matapos ang pagkamatay ng isang dating estudyante. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng series na Mr. Hiragi's Homeroom mula sa taon ng 2019. Ang isang binata na si Hiragi na isang guro sa high school ay pumasok sa kanyang klase at siya ang klase ng guro na madalas asarin at kutsain ng kanyang mga estudyante dahil siya ay nerd at tahimik. At halimbawa sa umaga nang makita nila ito na may dalang malalaking kahon ang kanyang mga estudyante ay itinulak ang mga kahon ngunit sa araw na ito siya ay nagbago. Ginawang bihag ni Hiragi ang kanyang mga estudyante hanggang sa makamit nito ang kanyang layunin at inihayag nito na ang mga mag-aaral ay hindi maaaring umalis ng klase nang walang pahintulot sa kanya. At nang marinig ito ang lahat ng mag-aaral ay nalilito at ang iba ay tumatawa sa pag-aakalang ang kanilang guro ay nagbibiro lamang. Ang lahat ng mag-aaral sa klase na ito ay magtatapos na sa loob ng 10 araw kaya sa tingin nila na ito ay uri ng isang prank. Ngunit ang ekspresyon ni Hiragi ay hindi nagbago at samantala ang lalaking si Kai ay tumayo mula sa kanyang upuan at gusto nang lumabas ngunit nalaman nitong nakalock ang pinto. Pagkatapos ay sinigawan nito si Hiragi at inatake siya at inutusan nito na buksan ang pinto ngunit madali itong dinaig ni Hiragi at kinuha ang isang folding knife sa kanyang bulsa at sinabi na bawal ito sa paaralan. Ang dalawa sa kaibigan ni Kai ay sinubukan din na umatake kay Hiragi ngunit madali lang din silang pinatumba. At pagkatapos nito sinabi ni Hiragi na hindi ito nagbibiro sa lahat ng kanyang sinabi at pinindot ang isang button sa kanyang relo nang biglang isang malakas na pagsabog ang naganap na nagsara sa lagusan nila palabas ng gusali. Ang iba pang guro at mag-aaral ay mabilis na tumakbo palabas ng gusali nang marinig nila ang pagsabog ngunit ang Class 3A ay nasa loob pa rin. Binuksan ni Hiragi ang pinto sa ngayon ngunit ang kanilang lagusan ay sarado at sila lamang ang mga estudyante na nakulong sa gusali at ang maaari lamang nilang puntahan ay ang kanilang silid-aralan, ang silid ng art at ang palikuran. Sinabi ni Hiragi na maraming bomba sa buong lugar ng paaralan na handang sumabog sa anumang oras. Pagkatapos ay kinuha nito ang mga cellphone ng lahat ng estudyante at inilagay sa isang lalagyan at alam din nito kung sino ang dalawa ang telepono at kinuha rin ang mga ito. Ginamit nito ang takot nila sa bomba upang sumunod sa kanya ang lahat ng estudyante at pagkatapos ay hiniling nito sa lahat na hulaan ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Mayroon sumagot na ginagawa niya ito dahil lagi siyang pinagtatawanan ng mga estudyante at ngayon siya ay naghihiganti sa kanila. Sinabi ni Hiragi na ang lahat sila ay pinagtatawanan talaga siya ngunit hindi ito ang aktwal na dahilan. Pagkatapos ay nagpunta ito sa isang bakanteng upuan at umupo doon at naalala ng lahat kung sino ang dating umuupo sa upuan na yon. Siya ay isang magandang dalaga na si Reina at wala ito ngayon dahil tinapos nito ang kanyang sariling buhay at lumalabas na nahuli sila ni Hiragi dahil sa pagkamatay ni Reina. Sinabi ni Kai na ang pagkamatay ni Reina ay walang kinalaman sa kanila ngunit hindi naniniwala si Hiragi at sa tingin nito na isa sa mga estudyante sa klaseng ito ay nakibahagi sa pagkamatay ni Reina. At sa takdang aralin nila ngayon nais ni Hiragi na sagutin ng mga estudyante ang kanyang tanong kung bakit namatay si Reina. Sinabi nito na kung ang kanilang sagot ay tama papalayain silang lahat ni Hiragi ngunit kung mali ang kanilang sagot ang isa sa kanila ay mamamatay ngayong araw. Maghihintay si Hiragi sa kanilang sagot hanggang sa alas 8 ng gabi at sinabi ni Hiragi na ang taong mamamahala sa pagsagot kung bakit namatay si Reina ay ang babaeng si Sakura na nakaupo sa harapan. At nang marinig ito si Kai ay nagalit at sinubukan na basagin ang bintana gamit ang upuan ngunit lumalabas na pinalitan nito ni Hiragi ng isang makapal na salamin. Pagkatapos ay iniwan ni Hiragi ang klase dala ang mga telepono at nagpunta sa art room at binigyan ang mga ito ng oras upang isipin ang kanilang isasagot. Sinubukan ng mga estudyante na humiling ng tulong sa pamamagitan ng pagsigaw at nagpapakita ng mga senyales sa bintana. Ngunit nagsalita si Hiragi sa mga speakers na hindi sila nakikita ng mga tao sa labas dahil sa pinalit niyang salamin. Naglagay din si Hiragi ng mga kamera sa silid upang makita nito ang kanyang mga estudyante. At sa labas ng gusali ang punong guro at iba pang guro ay naroroon at dumating din ang mga pulis at sinuri ng mabuti ang sitwasyon. Ngunit nagsalita ulit si Hiragi sa speaker sa labas kung saan hiniling nito sa kanila na huwag pumasok sa gusali o kung hindi papasabugin nito ang mga bomba at bilang patunay pinasabog nito ang bomba sa likuran nila na ikinatakot ng lahat. Samantala balik sa klase kung saan pinag-uusapan ng mga estudyante kung ano ang dapat nilang gawin at magagawa lamang nila ang isang bagay at ito ay hanapin ang sagot kung bakit nagpakamatay si Reina. Pinag-usapan din nila si Hiragi at kung bakit niya ito ginagawa dahil kay Reina at sinabi ng mga estudyante na si Sakura ang malapit na kaibigan ni Reina kaya malamang na may alam ito. Ngunit hindi sumasagot ang dalaga at ito ay nasa kanyang alaala at iniisip kung gaano sila magkalapit ni Reina.
At nang buhay pa si Reina unang nagkakilala ang dalawa ng palihim siyang kinuna ng litrato ni Sakura habang nasa pool ito. Si Reina ay isang atleta at nanalo ng maraming medalya sa swimming at ang kanyang mga tagumpay ay pinagmamalaki ng kanilang paaralan. At isang araw nahuli ni Reina si Sakura na may dosenang larawan niya sa isang lamesa at nakatulog si Sakura habang pinagmamasdan ang mga ito. At nang harapin nahiya siya kay Reina at humiling ito ng paumanhin at sinabi na parang Diyosa si Reina para sa kanya. Nagustuhan ni Reina ang paghanga sa kanya ni Sakura at mabilis na naging matalik na magkaibigan ang dalawa at pagkatapos ay nagpalitan sila ng numero sa telepono at dito na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Madalas silang magkasama at palaging sabay na umuwi mula sa paaralan ng magkasama ngunit pagkatapos ng ilang araw isang video ni Reina ang kumalat kung saan nakita itong umiinom ng droga bago ang kanyang paglalaro at nagpapahiwatig ito na siya ay nandaraya sa mga laban nito. At balik sa kasalukuyan nang sinabi ni Kai na gumagamit si Reina ng droga at ang swimming club ang dapat may pananagutan sa pagkamatay nito at hindi sila. Sumang-ayon din ang iba pang estudyante sa kanya ngunit ang ilang mag-aaral mula sa swimming club sa klase nila ay hindi ito tinanggap. At sa tingin nila na may ibang dahilan kung bakit nagawa ni Reina na magpakamatay. At sa 7:45 PM dumating si Hiragi sa klase at nagtungo kay Sakura upang kunin ang sagot sa kanyang tanong. At si Sakura natahimik ng ilang oras at sinabi na ang lahat ng estudyante sa klase ay binubuli si Reina dahil sa pagdrodroga nito. At hindi lamang ito sa kanyang upuan na palaging sinusulatan ngunit ang balita sa kanya ay naging viral sa social media at wala itong lakas ng loob upang lumaban. At bukod dito hindi na pinansin ni Sakura si Reina katulad ng ibang estudyante na tila patay na siya. At sa tingin ni Sakura na ang kalungkutan na ito at pambubuli sa kanilang klase ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Reina. Iniisip ni Sakura na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang kaibigan dahil nilayuin nito ang kanyang sarili at hindi na pinansin sa panahon na kailangan siya nito. Bagamat ginawa ni Sakura na sospek ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Reina, ang iba pang mag-aaral ay pakiramdam na sinisisi sila sa kanyang paliwanag at sa tingin nila na sinisisi sila ni Sakura sa pagkamatay ni Reina. At samantala sinabi ni Kai na dapat lang mamatay si Reina dahil sa pagdrodroga nito sa kanyang mga laro at dahil dito tumayo si Sakura at inatake si Kai hanggang sa matumba ito sa sahig. Sinabi ni Sakura na walang alam si Kai sa kahit na ano tungkol kay Reina at hindi na nito hahayaang may mambuli pa sa kanyang kaibigan sa ngayon. Inilabas nito ang sulat na ibinigay sa kanya ni Reina at nabanggit sa sulat kay Sakura na dapat na itong dumistansya kay Reina. At habang binubuli ng lahat si Reina ayaw nito na mabuli din sa Sakura kaya tinapos nito ang kanilang pagkakaibigan. At sa sulat isang letra ang nabura at nagpapahiwatig na sinusulat ito ni Reina habang umiiyak. Ang mga luha ng dalaga ay nagsasabing gusto ni Reina ang pagkakaibigan nila ni Sakura ngunit ang mga pangyayari ay pinaglayo sila kaya iniisip ni Sakura na kasalanan niya dahil iniwan nito si Reina sa panahon na yon dahilan upang magpakamatay ito. At nang matapos ni Sakura ang kanyang sagot nagsimulang magsalita si Hiragi at sinabi nito na ang sagot niya ay mali. At ang totoong dahilan sa pagkamatay ni Reina ay darating sa harap nilang lahat sa loob ng 10 araw at ngayon nais nitong patayin ang isa sa mga estudyante dahil ang sagot ni Sakura ay mali. Ang lahat ng mag-aaral ay nagsimulang magpanik ngunit walang pakialam si Hiragi at tila mukhang nasa sabik pa ito. At dahil dito ang lahat ng estudyante ay inatake siya ngunit pinasabog nito ang bubong ng silid dahilan upang matakot ulit ang mga ito. Ang isa sa mga estudyante ay hiniling na patayin nito si Sakura dahil inamin ni Sakura ang kanyang pagkakamali kaya dapat lang na siya ang patayin. At dahil dito sumigaw si Hiragi at sinabing hindi nila nakikita ang katapatan ni Sakura dahil nais nilang mamatay ang kaklase nila kapalit ng buhay nila at ayaw nito na makatapos ang isang estudyante na may masamang ugali. Nang biglang tumunog ang alarm at pinakita na sinusubukan ng mga pulis na pumasok sa gusali. At nang makita ito ginamit ni Hiragi ang isang mikropono sa kanyang bulsa at sinabi sa mga pulis na hindi nito gusto ang bisitang papasok sa loob. At bukod dito meron mga laser light sa buong sahig kung saan sinusubukan ng mga pulis na pumasok at kinuha ni Hiragi ang lalaking si Ren upang isakripisyo. Inilabas nito ang kutsilyo sa kanyang bulsa at isinaksak ito sa puso mismo ni Ren at ang hiyawan sa klase ng mga estudyante ay narinig ng mga pulis dahilan upang umatras ang mga ito. Ang mga estudyante ay hindi makapaniwala na talagang pinatay ni Hiragi si Ren at pagkatapos ay kinuha nito ang katawan ni Ren at doon sinabi nito sa mga tao sa labas na kung gusto nilang palayain ng mga hostage ang bawat user ng social media app na Mind Voice ay dapat magbigay ng 100 yen sa kanya. Sinuri ng pulis ang social media na mayroon humigit kumulang 50 milyong user at lumalabas na humiling si Hiragi ng ransom na 5 bilyong yen para palayain ang mga estudyante.
At sa sumunod na araw sinimulan ni Hiragi ang kanyang klase pagkatapos ng isang formal na pagbati at tinalakay nito ang pagkamatay ni Ren at sinabi nito na ang pagdrodroga ni Reyna ay kumalat sa social media app na Mind Voice dahil sa isang hindi kilalang tao. At ngayon nakita nito ang isang account na patuloy na nagpo-post tungkol dito laban kay Reyna. At ang isa sa mga post ay itinampok ni Hiragi na isang video na pinost ng account na yon. Pinakita ng taong ito sa may locker ni Reyna na hawak ang isang bote ng droga at doon naputol ang video at nakita si Reyna na ininom ang droga na ito sa harap ng kanyang locker. At sa video lumalabas na tila nagdrodroga si Reyna ngunit sinabi ni Hiragi na ang video ay peke at sinadyang ginawa upang sirain ang reputasyon ni Reyna. Sinabi rin nito na ang may-ari ng account na ito na nagpost ng video ay nasa klase nila. At sa una hiniling nito sa may-ari ng account na lumantad ngunit walang balak umamin kaya sinabi nito sa mga estudyante na ang kanilang takdang aralin sa araw na yon ay alamin kung sino ang taong ito. Muli silang binigyan ni Hiragi ng oras hanggang alas 8 ng gabi at kung hindi sila magtatagumpay isa ulit ang mamamatay sa kanila ngayong araw. At pagkatapos pumunta si Hiragi sa silid kung saan sinusubukan ng mga pulis na pumasok at tinakpan nito ang mga butas ng ilang metal na bagay. Samantala ang mga estudyante sa klase ay pinag-uusapan kung si Ren ba ay talagang patay na at dalawa sa mga estudyante ay nagpunta sa art room at sinabing hindi nila nakita ang katawan ni Ren sa silid ni Hiragi at sa tingin nila na buhay pa ito at nagkukunwari lamang si Hiragi na pinatay nito si Ren. Samantala isang estudyante na nagngangalang Yusami ay nakita si Sakura na hawak ang isang panyo at nagtanong kung saan niya nakuha ito. Sumagot si Sakura na ito ay regalo mula kay Reyna at sa mga puntong ito tila nainis si Yusami dahil naaalala nito ang araw nang binigyan niya si Reyna ng kaparehong panyo. Kumuha rin sila ng litrato sa mga panahon na yon at pinost nito ni Yusami at sinabi na dadami ang mga followers nito dahil kasama niya si Reyna. At nang marinig ito nalungkot si Reyna dahil gusto lamang makipagkaibigan sa kanya ni Yusami dahil sa kasikatan nito at hindi aktwal na pagkakaibigan kaya naman ibinalik ni Reyna ang panyo sa dalaga at nagsimulang hindi siya pansinin at binigyan pansin si Sakura. Samantala ang ilang estudyante ay planong muling umatake kay Hiragi at dalawang estudyante ang pumasok sa banyo kung saan ginagawa ni Hiragi ang sahig at mabilis na umatake kay Hiragi. At sa kaparehong oras ang tatlo pang estudyante ay pumasok sa art room upang tignan kung si Ren ay buhay pa ngunit ang alarm ay biglang tumunog nang hawakan nila ang doorknob at nakuryente rin sila sa pinto. Mabilis na dumating si Hiragi nang marinig nito ang tunog habang dumudugo ang kanyang ulo dahil nilabanan nito si Kai at ang iba pa sa banyo. At pagkatapos nito dumating si Hiragi sa silid sa bandang alas 8 at inanunsyo na kung mangyayari ulit ang ganoong bagay paparusahan niya ang mga ito. Nang biglang nakatanggap ito ng isang tawag sa kanyang telepono at humiling sa kanya na tumingin ito sa bintana. At nang lumapit ito isa pang estudyante ang umatake sa kanya at magkakasama sila napatumba nila si Hiragi sa sahig. At sa una kinuha nila ang relo ni Hiragi ngunit gumamit si Hiragi ng isa pang relo na nasa kanyang binti upang pasabugin ang bomba. At nang makita ang pagsabog na ito ang lahat ay lumayo sa kanya at ang relo na kinuha ng isang estudyante ay peke at ngayon bilang parusa inilinya nito ang mga estudyante sa sulok at sa ilalim nila ay mayroong bomba at nagbanta ito na papasabugin niya. Ngunit biglang lumapit ang isang mag-aaral at sinabi na hindi kailangan pasabugin ni Hiragi ang bomba kung mahahanap nito ang may-ari ng account na binanggit nito sa umaga ngunit wala pang umaamin kung sino talaga ang may-ari kaya naman lumapit si Sakura at inamin na siya ang may-ari ng account kung saan pinost ang video ngunit nais ni Hiragi ng kumpirmasyon kaya hiniling nito kay Sakura na sabihin ang password sa account. Ngunit hindi alam ni Sakura ang sagot sa tanong ng guro kaya lumalabas na hindi talaga siya ang may-ari at ginagawa lamang ito upang iligtas ang kanyang mga kaklase. Pagkatapos ay lumapit si Yusami at sinabing siya ang tunay na may-ari ng account at sinabi rin ito ang password sa account at inilagay ni Hiragi ang password at lumalabas na tama ito kaya naman siya ang may-ari ng account. Ang lahat ng estudyante sa klase ay hindi makapaniwala na gagawin ito ni Yusami kay Reyna at lumalabas na bago makilala ni Reyna si Sakura si Yusami ay malapit kay Reyna at silang dalawa ang madalas na magkasama. Ngunit dahil lumitaw si Sakura iniwasan ni Reyna si Yusami at ito ang dahilan kung bakit laging sinusundan ni Yusami si Reyna na ikinatatakot ng dalaga. Naghahagis din ito ng mga bato sa bintana ni Reyna at binabasag ang salamin at nakiusap si Reyna kay Yusami na huwag na siyang gambalahin pa nito ngunit sinabi ni Yusami na titigil lamang ito kung papatayin ni Reyna ang kanyang sarili. Gayunpaman sinabi ni Yusami na hindi siya ang nag-record ng video at pinost lamang niya ito dahil nakita nito ang isang DVD sa kanyang locker na iniwan ng kung sino man. At dahil sa sobrang selos hindi nito inisip ang kahihinatnan ng video na yon at pinost pa ito upang pahirapan si Reyna at ngayon siya ay umiiyak at tinanggap ang kanyang kamalian.
Samantala lumapit si Hiragi sa kanya at sinabi na si Usami ay nabubuhay sa pagsisi nito sa ibang tao at hindi nakikinig sa sinuman at sinabi na dapat nitong ayusin ang kanyang paraan ng pamumuhay ngunit hindi gusto ni Usami na tinuturuan ni Hiragi. Ngunit sinabi ni Hiragi na siya ang guro at dapat nitong gabayan si Usami kaya nakatayo si Hiragi sa harap ng kanyang mga estudyante sa oras na ito. Hiniling nito kay Usami na isipin nito kung gaano kasakit kung may maninira ng kanyang damit at magbato ng bato sa kanyang bintana at siniraan siya sa social media. At nang marinig ito napaluhod si Usami nang umiiyak at upang aliwin ito binigay sa kanya ni Sakura ang panyo mula kay Reina. At pagkatapos nito pumunta si Hiragi sa pinto at sinabi na ipagpapatuloy nila ang leksyon kinabukasan. At ang isa sa kanila ay nagprotesta kung bakit pa sila ginawang hostage dahil sa ngayon ay nahuli na ang tunay na salarin. Ngunit sumagot si Hiragi na ang taong nag-record ng video ay hindi pa niya nahuhuli at hanggang sa hindi pa nila nakikita ang taong ito mananatili sila sa lugar na yon. At sa sumunod na umaga ay ang ikatlong araw na hostage ang mga mag-aaral at sinimulan ni Hiragi ang klase sa pamamagitan ng pagpapakita nito ng video na pinost ni Usami sa Mind Voice. Hindi ni-record ni Usami ang video na ito ngunit ang nag-record nito ay isang tao sa kanilang klase. At sa pagkakataon na ito nang hilingin ni Hiragi na lumabas ang taong nag-record nito itinaas ni Kai ang kanyang kamay at sinabing inutusan nito ang kaibigan niyang si Satomi na i-record ang video na ito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Hiragi kung sino ang nag-edit ng video at gawin itong peke at sa orihinal na video si Reina ang umiinom ng ilang suplemento ngunit may nagpalit ng label ng gamot at nagpapakita na nagdrodroga ito. At sa puntong ito sinabi ni Kai na dinoktor nito ang video gayunpaman sigurado si Hiragi na may mga eksperto na gumawa nito at hindi ito magagawa ni Kai dahil isa lamang siyang high school na mag-aaral at bukod dito hindi maibunyag ni Kai ang pangalan ng taong humiling sa kanya na mag-edit. Kaya binigyan sila ni Hiragi ng oras upang sagutin ang tanong kung sino ang nag-edit ng video at kung mabibigo sila na sumagot 10 estudyante ang mamamatay sa araw na ito. At pagkatapos nito sinabi ng isang estudyante kay Sakura na minsang niligtas ni Kai si Reina mula sa isang gang. At nang marinig ito nilapitan ni Sakura si Kai at nagpasalamat sa pagligtas nito kay Reina ngunit tila walang pakialam si Kai. Sinubukan ni Sakura na tanungin siya kung bakit niya inedit ang video ngunit tahimik pa rin si Kai sa tanong na ito. Ang eksena ay lumipat sa labas at pinakita ang mga kapatid ni Kai na papalapit sa mga pulis at nais nilang itanong si Kai na hindi pa bumabalik mula sa paaralan sa loob ng 3 araw. At nang makita sila ang dalawang guro ay dinala sila pabalik sa kanilang bahay kung saan nakita nila na ang ina ni Kai ay may sakit. Nabali ang spine nito sa isang aksidente at ngayon ay hindi na ito makatayo mula sa kama at si Kai ay may 2 nakakabatang kapatid na kailangan itong alagaan dahil hindi na ito magagawa ng kanyang ina sa ngayon. Sinabi ng ina ni Kai na pangarap ni Kai na maging isang dancer ngunit biglang na-aksidente ang ina ni Kai kaya napilitan ito na magtrabaho sa kanila upang maalagaan ang kanyang mga kapatid at pati na rin ang kanyang ina. At dahil dito kinalimutan ni Kai ang kanyang pangarap na maging isang dancer at nagsimulang magtrabaho para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. At sa mga panahon na yon ang isa sa mga kasama nitong dancer ay nagtanong kay Kai kung kaklase ba siya ni Reina. Sinabi ng kaibigan ni Kai na maraming tagahanga si Reina sa lugar at kung dadalhin ito si Reina upang makita nila makakakuha ito ng 200,000 na yen at maaari ulit itong makapagsayaw. Ayaw ni Kai na gawin ito ngunit napilitan itong gawin ito kahit kailangan ito ng pera para sa kanyang pamilya. Kaya isang gabi kinumbinsi ni Kai si Reina na sumama sa kanya at dinala ito sa isang tahimik na lugar para makita ng kanyang mga fans. Ngunit sa hindi inaasahan ng tao na gustong makita si Reina ay lumalabas na miyembro ng mga gang at pilit nilang kinuha si Reina. Hindi alam ni Kai na mangyayari ito kaya mabilis niyang inatake ang mga ito upang iligtas si Reina at pagkatapos ay inalok si Kai ng pera upang gumawa ng video ni Reina at sa pagkakataon na ito siya ay binalaan na ang kanyang pamilya ay masasaktan kung hindi nito gagawin ang video. Kaya hiniling nito sa kanyang kaibigan na si Satomi na gumawa ng video ni Reina at balik sa kasalukuyan sinubukan ni Hiragi na makipag-usap kay Kai at nagtataka ito kung si Kai ay may itinatago ngunit habang nag-uusap sila tila lumalabas na may sakit si Hiragi at hindi ito makatayo ng diretso dahil sa sakit at tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Kai. At sa kinagabihan pumasok si Hiragi sa klase para kunin ang kanilang mga sagot at nais nitong malaman kung sino ang nag-edit ng video ni Reina ngunit ayaw ni Kai na ibunyag ang pangalan ng editor kaya niyaya nito si Hiragi na makipaglaban sa kanya at kung mananalo si Hiragi sasabihin ni Kai ang lahat ngunit kung mananalo si Kai kailangan silang palayain lahat ni Hiragi. Bagamat ang kanyang kondisyon ay masama tinanggap ni Hiragi ang hamon at palihim na nilagay sa telepono si Lieutenant Gunji upang marinig nito ang lahat.
Pagkatapos ay nagsimula silang maglaban at sa gitna ng laban sinabi ni Hiragi kay Kai na inimbitahan nito si Reina sa isang lugar upang makakuha ito ng pera at dahil kay Kai si Reina ay muntik nang mapahamak ngunit nagtanong si Hiragi kung bakit nito iniligtas sa huli ang dalaga. Alam din ni Hiragi na ang taong nagmanipula sa video ni Reina ay miyembro ng isang gang at sa oras na yun binigay ni Kai ang video sa gang at bilang kapalit nakakuha ito ng pera. Sa tingin ni Hiragi na si Kai ay nagseselos sa tagumpay ni Reina dahil nagawa nitong makamit ang kanyang pangarap na maging isang pambansang swimmer habang ang pangarap ni Kai bilang isang dancer ay nasira. At dahil dito inamin ni Kai na totoong nagseselos ito kay Reina at sinabi na habang sinusundan ng mga kaedad niya ang kanilang pangarap si Kai ay napilitan magtrabaho para sa kanyang pamilya. Pakiramdam ni Kai na hindi patas ang buhay para sa kanya dahil sa problema nito sa pamilya ngunit hiniling ni Hiragi kay Kai na huwag nitong sisihin ang kanyang pamilya at ayon sa guro dapat sisihin ni Kai ang kanyang sarili dahil hindi nito ibinahagi ang kanyang kalungkutan at paghihirap sa mga kaibigan niya at tiniis niya ito ng mag-isa hanggang sa makulong ito sa galit at inggit kay Reina. Pagkatapos ay sumigaw si Kai at sinabing ang lahat ay walang kwenta dahil wala ring tutulong sa kanya at nang marinig ito biglang lumapit ang matalik na kaibigan ni Kai at pakiramdam nito na hindi siya tinuturing kaibigan ni Kai kahit pa handa itong tumulong para sa kanya. At kahit wala itong pera handa siyang tumulong kay Kai na alagaan ang kanyang mga nakakabatang kapatid at sinabi ni Hiragi na hindi nito kayang dalhin ang lahat ng kanyang problema ng mag-isa at dapat humiling ng tulong si Kai kung nakakaramdam ito ng kalungkutan. Pinaalala ni Hiragi sa kanya na siya ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ni Reina kaya para kay Reina hiniling ng guro na sabihin niya ang totoo tungkol sa taong nagmanipula ng video. Ngunit sumigaw si Kai at sinabing kung ibubunyag nito ang pangalan ng tao ang kanyang pamilya ay malalagay sa panganib. At sa nakaraan nagbanta kay Kai ang lalaking ito na huwag sabihin ang totoo o kung hindi ang kanyang pamilya ay masasaktan at hiniling ni Hiragi kay Kai na magtiwala ito sa kanya ngunit sinabi ni Kai na hindi ito magtitiwala sa isang mamamatay tao. Pagkatapos ay dumating si Sakura at sinabing si Hiragi ay hindi kriminal at palihim na nagpunta si Sakura sa art room habang naglalaban sila at lumalabas na ang estudyanteng pinatay ni Hiragi ay buhay pa. Sila ay ligtas sa kwarto ni Hiragi at nang marinig ito ang lahat ay naginhawaan ng loob at ibinunyag ni Kai na ang taong nag-edit ng video ay si Kishi na pinuno ng Belms Gang. At dahil dito bumangon si Hiragi at kinuha ang kanyang telepono sa jacket niya at kinausap nito si Ganji na nakikinig sa buong usapan at ngayon dahil sa impormasyon na ito nagawa ng mga pulis na pasukin ang lugar ng Belms Gang at ginulpi nila ang mga ito at inaresto ang pinuno ng gang na si Kishi. At balik sa klase sinabi ni Hiragi kay Kai na wala nang magbabanta sa kanyang pamilya sa ngayon at dito pinakita na ang isang babae ay may kaparehong locket sa kanyang kamay katulad ng nasa leeg ni Kishi. At pagkalipas ng ilang oras nang sinubukan ng buong klase magtanong tungkol sa mga itinagong estudyante bigla itong bumagsak at nawalan ng malay. At pagkatapos ng ilang oras sa paghahanap ng kanilang kaklase nagtungo sila sa art room kung saan nagawa nilang sirain ang pinto. At doon kinuha rin nila ang kanilang mga telepono ngunit hindi nila makita ang anim nilang kaklase hanggang sa makita nila ang isang pinto sa sahig. Binuksan nila ito at pinalaya ang kanilang mga kaklase sa basement at si Hiragi ay wala pa ring malay at ang hepe ng pulis na si Igarashi ay tumawag kay Hiragi at lumalabas na kasabwat ito ni Hiragi. At pagkatapos nito pinakita na may isang pinto sa labas at ilan sa kanila ay inimungkahi na gamitin ito upang makalabas ng gusali ngunit ang anim na estudyante na pinakawalan nila ay tahimik lamang na tila parang ayaw nilang umalis sa lugar. At sinabi nila na ginawa ni Hiragi ang lahat ng ito para sa kanila at sa mga oras na yun nang magising ang lima sa kanila sinabi ni Hiragi na ang layunin niya sa paggawa nito ay ibunyag ang pumatay kay Reina. Lahat sila ay nalilito hanggang sinabi ni Hiragi sa kanila na ang kasong ito ay kailangan na maibunyag o kung hindi ang susunod na biktima ay maaaring isa sa kanila. Sinabi ni Hiragi na wala na itong gaanong oras para mabuhay pa kaya naman itinuro ni Hiragi ang huling aral sa pamamagitan ng kaso ni Reina upang makita nila ang mga bagay ng mas malinaw sa kanilang mga buhay. Samantala muling pumasok ang mga pulis sa gusali ngunit sa pagkakataon na ito nagpa siya ang mga mag-aaral na pasabugin ng bomba upang pigilan sila. Gayunpaman ang ilan sa kanila ay hindi payag sa ideya na ito at nais lamang na makabalik na sa kanilang pamilya. Ang pagtatalo ay lumala at nagsimula silang magtalo at sa huli nang pipindutin ni Kai ang button para pasabugin ng bomba dumating si Hiragi at sinabi nito na dapat siya ang pipindot upang ang lahat ng pasanin ng masamang gawain na ito ay sa kanya lamang mapupunta. At pagkatapos nito binanggit ng babaeng si Susan na ang kasintahan ni Yuzuki ay nagngangalang Kishi at dapat itong tanungin kung may alam ito tungkol sa pagpatay kay Reina. Si Yuzuki ay ang babaeng may kaparehong locket kay Kishi at sinabi ni Yuzuki na siya ang nobya nito dahil nais nitong maging modelo at si Kishi ay may koneksyon na magagamit ni Yuzuki na tuparin ang kanyang pangarap.
Ngunit sa kabila nito wala siyang alam sa kahit na ano at hindi ito sangkot sa anumang krimen at sinabi nito na hindi masamang gumamit ng tao upang tuparin ang kanyang pangarap. Sinuportahan din ni Hiragi ang kanyang pahayag at sinabing walang ginawang masama si Yuzuki at hindi dapat siya sisihin sa anuman. Ibinunyag ni Yuzuki na binigyan siya ni Kishi ng locket at sinabi na kailangan niyang alagaan ito at ngayon ay itinapon ng dalaga ang locket sa sahig nang may labis na galit at nasira ito at isang memory card sa loob ang lumabas mula dito. Kinuha ni Hiragi ang memory card at sinuri ang nasa loob nito gamit ang kanyang laptop at lumalabas na mayroong listahan ng mga kliyente sa loob ng memory na nag-uutos kay Kishi ng mga pekeng video. At nabanggit din sa listahan na isang guro mula sa kanilang paaralan ang nag-order ng isang pekeng video ni Reina at mabilis na pinadala ni Hiragi ang file sa pulis. At pagkatapos nito nagtungo ito upang harangan ang mga pulis na sinusubukang pumasok sa gusali at pinasabog ni Hiragi ang isa pang bomba at nagawa silang itaboy. Samantala ang balita sa pagkakasangkot ng isang guro sa kaso ng pagpatay sa Mind Voice app ay kumalat ng mabilis at ang lahat ay nagsimulang pinag-usapan ito at binatikos ang ginawa ng guro. At habang abala ang lahat sa social media pinagpatuloy ni Hiragi ang mga plano nito at kinuha ang mga naiwang armas ng mga pulis. At maraming tao ngayon ang sumusuporta kay Hiragi dahil alam nilang kinuhang hostage ni Hiragi ang kanyang mga estudyante upang matuklasan ang tunay na pagkamatay ni Reina at tinitignan si Hiragi ngayon bilang isang bayani. At sa sumunod na araw may naglabas ng isang video kung saan isang tao ang dinala si Reina sa isang gusali at pagkatapos ng ilang sandali umalis ito sa gusali ng mag-isa. At sa bag ng dalaga kung saan nakasulat ang kanyang pangalan at isang keychain na kilala ang babae na si Reina gayunpaman ang mukha ng lalaki ay hindi nakita sa camera. Si Reina ay natagpuang patay sa lugar pagkaraan ng ilang sandali kaya ang lahat ngayon ay naghihinala na ito ang guro na talagang pumatay kay Reina ngunit hindi makita ang kanyang mukha sa video. At sa gabi inanunsyo ni Hiragi na ang taong nag-utos sa Belms Gang na gumawa ng isang pekeng video tungkol kay Reina ay si Teichi. At sa katunayan si Teichi ay isang narcissistic teacher sa paaralan na gusto ng pera at kasikatan at ginamit din niya ang hostage event na ito upang makakuha ng kasikatan at gumagawa ng mga shows at ads habang ang mga estudyante ay nasa kritikal na kondisyon. At nang marinig ang mga paratang laban sa kanya si Teichi ay nagulat din at sinabi nito na si Hiragi ay nagseselos sa kanyang kasikatan at yun ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Inihayag niya ito sa bawat platform na mapuntahan ito at dahil sa malakas nitong presensya sa social media nagsimulang maniwala ang mga tao sa kanya at mas lalong tumaas ang kanyang kasikatan at palaging sinusundan ng press upang makausap siya. At sa kabilang banda ang ilang tao ay abala na itugma ang bagay-bagay kay Teichi tulad ng kanyang sapatos na kamukha ng sapatos ng lalaki sa video na nagdala kay Reina sa gusali. Tinawagan ni Hiragi si Teichi at hiniling sa kanya na aminin nito ang kanyang krimen o kung hindi kukunin ni Hiragi ang pinakamamahal nitong bagay mula sa kanya. Hindi ito seneryoso ni Teichi at hindi pinansin si Hiragi at binaliwala din ito ang babala ni Hiragi nang hiniling nito na umamin siya sa harap ng lahat o kung hindi papasabugin ni Hiragi ang buong silid-aralan. At sa klase ang ilang estudyante ay pabor kay Teichi dahil inirekomenda sila ni Teichi para makapasok sa isang universidad na hindi nila makukuha. At bukod dito ang universidad na ito ay ang kanilang pangarap kaya kung mahuhuli si Teichi sa kanyang krimen ang kanyang rekomendasyon ay mawawalan ng halaga. At nang marinig ito pinakita ni Hiragi ang laptop sa mga estudyanteng nakakuha ng scholarship para sa universidad sa ilalim ng rekomendasyon ni Teichi at tinanong din sa mga ito kung siya ba talaga ang nasa video. Ang mga estudyanteng ito ay ayaw gumawa ng anumang aksyon laban kay Teichi kahit pa alam nilang sangkot ito dahil ang kanilang puntos ay hindi sapat na makakuha ng pwesto sa universidad. Samantala ang scholar student at ang dalawa pa ay balak na umatake kay Hiragi at nakita ang sandaling ito nang abala si Hiragi sa trabaho sa computer at inatake siya. Ngunit dumating ang iba pang estudyante at iniligtas si Hiragi sa mga ito. Sinabi ni Hiragi na mahirap para sa mga scholar na iwanan ang kanilang pangarap dahil kay Teichi ngunit trabaho ni Hiragi bilang guro na tuklasin ang katotohanan. At sa gabi dumating si Teichi upang kausapin si Hiragi at kumpiyansa si Teichi na hindi siya sangkot sa anumang krimen. Ngunit pinakita sa kanya ni Hiragi ang audio recording kung saan si Teichi ay nakikipag-usap tungkol sa pekeng video na ginawa ng Belms Gang at sa tingin pa rin ni Teichi na ganito talaga ang takbo ng buhay at hindi ito nahihiya sa kanyang mga ginawa patungkol sa pekeng video. Pagkatapos ay binanggit ni Hiragi ang tungkol kay Reina na madalas alukin ni Teichi ng rekomendasyon sa isang universidad ngunit nang tumanggi si Reina sa kanya sinubukan niyang pilitin ito sa pamamagitan ng pagbigay ng pera. At sa katunayan nakakuha si Teichi ng komisyon sa pamamagitan ng pag-refer ng mga mag-aaral sa universidad na ito at malaking halaga ito ng pera na kinikita niya sa pamamagitan ng peking merit ng mga estudyante.
At kapag pumasok ang mga mag-aaral na ito sa unibersidad, hindi sila makapag-aral ng maayos dahil mas nagiging mahirap ang kanilang mga buhay at pakiramdam nila na sila ay mga mahihirap na tao at sa huli magdadrop sila sa unang taon. Ngunit sa pagkakataon na ito gusto ni Teichi na pumasok si Reina doon upang makakuha ito ng bonus mula sa unibersidad. Ngunit tinanggihan ni Reina ang alok na pera at ayaw nitong pumasok sa unibersidad kasama ang rekomendasyon ng guro. Kinuha ni Teichi ang bagay na ito mula sa kanyang ego at nag-utos ng isang peking video sa gang upang pahirapan si Reina, ngunit hindi pa rin ito sapat na ebidensya upang patunayan na pinatay ni Teichi si Reina, kaya sinabi sa kanya ni Hiragi na ang video kung saan dinala si Reina sa gusali ay inaral mabuti at lumalabas na nakuha ang mukha ni Teichi at makikita ito sa isang salamin. Kaya naman si Teichi ang nagdala sa dalaga sa gusali at pagkaraan ng ilang oras natagpuan ng patay si Reina. At nang makita ito, labis na balisa si Teichi at hindi nito maisip na siya ay makukulong dahil sa kasong pagpatay, at sa kanyang pagkabalisa inamin nito na inutusan niya ang Belms na gumawa ng peking video ni Reina, at pagkatapos ay isiniwalat ni Hiragi na pareho silang nakabroadcast sa Mind Voice app at ang buong bansa ay nanunood sa kanilang pag-uusap sa isang camera na nakatago sa itaas ng pader. Pagkatapos ay pinakita ni Hiragi ang kanyang labis na galit kay Teichi at sinabi nito na ang mga estudyante ay tao at hindi isang bagay na magagamit niya upang kumita ng pera at sila ay mga bata at hindi pa alam ang tamang landas. At bilang guro, kailangan nilang gabayan ang mga estudyante upang hindi sila mapunta sa maling landas at hindi mabigo sa buhay. Samantala ang mga pulis ay nagtungo sa lugar at inaresto si Teichi habang ang buong klase ay nanunood sa pag-uusap nito at nalaman nila ang tunay na intensyon ni Teichi at katapatan ni Hiragi. At pagkatapos nito bumalik si Hiragi sa kanyang opisina at umupo sa harap ng kanyang computer, pagkatapos ay nag-upload ito ng isang video sa Mind Voice app. At sa sumunod na araw nakita ng mga estudyante ang video na naging viral sa social media at makikita na ang video kung saan nakita si Teichi ay peke at sa aktwal na video si Hiragi ang nakitang lumabas sa gusali. Pinakita ng mga estudyante ang video sa isa't isa at sa tingin nila na si Hiragi talaga ang killer, at bukod dito ang mga tao sa social media ay nagagalit kay Hiragi sa halip na puriin siya. At nang sumiklab ang video sa mga estudyante, dumating si Hiragi sa klase para sagutin ang kanilang mga katanungan at kailangan nitong ipaliwanag ngayon ang kanyang buong plano. Nagsimula ito sa kwento ng kanyang kasintahan na si Fumika na isa ring guro at kasamahan ni Teichi. Nang malaman nito ang peking merit ng mga estudyante habang pinapadala sila sa unibersidad at kumikita ng malaking pera sa paraan na ito, nagalit ito kay Teichi at mag-file na ito ng reklamo, ngunit nakipag-ugnayan si Teichi sa Belms upang gumawa ng peking video ni Fumika at sinira ang kanyang reputasyon bilang isang guro. Ang bagay na ito ay sumira kay Fumika at nagsimula itong magkaroon ng problema sa pag-iisip, ngunit nanatili si Fumika sa kanyang tahanan at hindi nakipag-ugnayan sa kahit na sinuman. At nang malaman ni Hiragi ang tunay na dahilan kung bakit nasiraan ng bait ang kanyang kasintahan, nagpunta ito sa paaralan upang kilalanin si Teichi bilang guro. At dito nakita niya ang isang kaso pa ng peking video na nangyayari kay Reina at ang lahat ay umiiyak sa kwento ni Hiragi. Pagkatapos ay sinabi ni Hiragi na gumawa ito ng plano upang matuklasan ang buong katotohanan tungkol sa mga peking video na ito sa pamamagitan ng pag-hostage nito sa kanila. Kinuha rin nito ang tiwala ng kasalukuyang ama ni Fumika at ang biological na ama nito na si Igarashi na siya ring hepe ng mga pulis. At pagkatapos nito pinakita na ginawang hostage ni Hiragi si Lieutenant Ganji nang pumunta ito sa lugar upang makipagkita sa kanya. Alam ng mga pulis na hindi sasaktan ni Hiragi ang sinuman sa mga estudyante at plano nilang pumasok sa gusali. Kaya nakipaglaro si Hiragi kay Ganji at ginawa itong hostage at ginagamit nito si Ganji upang pigilan ang mga pulis na makapasok sa gusali. Dinala niya ito sa isang rooftop, dala ang isang baril at nagpaputok ito habang nagbabanta sa lahat ng naroon sa lugar. Mabilis na dumating ang mga pulis upang tulungan si Ganji, ngunit pinasabog ni Hiragi ang bomba upang muli silang itaboy. Isang sniper din ang bumaril kay Hiragi, ngunit nakasuot ito ng isang bulletproof na iniligtas siya mula sa kamatayan. Inanunsyo ni Hiragi na sasabihin nito ang katotohanan tungkol sa peking video sa susunod na umaga at sinabi rin nito na gagawa ito ng broadcast sa Mind Voice app at sasabihin ang kanyang pangunahing layunin doon. Ang pulis, media at buong bansa ay pinapanood siya at ang lahat ay interesado kung ano talaga ang mangyayari sa umaga, at sa katunayan ang isa sa layunin ni Hiragi ay makuha ang atensyon ng buong bansa. At sa umaga tinipon ni Sakura ang klase at sinabing may kailangan itong ipagtapat na isang bagay sa harap ng lahat. At sa tingin nito na pinatay niya si Reina dahil siya ang nagdala sa kanya sa gusali sa araw na namatay si Reina, at nais ni Sakura na ayusin ang mga bagay sa pagitan nila, kaya naman dinala nito si Reina doon upang makipag-usap. Ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni Reina sa mga araw na yon dahil ang kanyang isip ay hindi natatahimik.
Si Reina ay kinakaharap ang isang emosyonal na breakout dahil sa lahat ng propaganda laban sa kanya dahil sa peking video at nakikinig ito sa mga boses ng ibang tao na nagpapahirap sa kanyang isipan at upang maiwasan ng mga ito binitawan nito ang kanyang bag at tumalon sa gusali. Tumakbo si Sakura patungo sa kanya at kinuha ang kanyang kamay ngunit sinabi ni Reina sa kanya na dapat siyang hayaan ito. Nais ni Reina na tumakas sa mundo at ginawa ito ni Sakura at sinasadya nitong bitawan ang kanyang kamay. At ngayon naisip ni Sakura na kasalanan niya kaya ito namatay at sa tingin nito na si Hiragi ay kukunin ang parusa sa pagkamatay ni Reina dahil nais din itong iligtas si Sakura sa paratang na ito. Sinabi nito sa klase na si Hiragi ay may pangarap na tumalon sa rooftop ng gusali na yon at tatapusin ang sarili nitong buhay sa oras na matapos ang kanyang klase kaya naman naisip ng mga estudyante na kukunin ni Hiragi ang sariling buhay nito matapos na ibunyag nito ang lahat sa publiko. Kaya naman tumakbo silang lahat patungo sa rooftop ngunit ang daanan ay hinarangan ng mabibigat na bato. Ginawa ito ni Hiragi upang pigilan sila na makapunta sa rooftop ngunit sinimulan nilang kunin ang mga bato at gumawa ng daan para sa kanila. Samantala si Hiragi ay nasa rooftop sa isang broadcast sa social media at siya ay nasa harap ng isang camera at ang mga tao ay nagagalit sa kanya dahil sa tingin nila na siya ang kriminal. Binabasa ni Hiragi ang lahat ng komento at sinabi nito na ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Reina ay silang lahat na gumagamit sa Mind Voice app. Pagkatapos ay ibinigay nito ang isang recap ng nakaraang 10 araw sa publiko at sinabi nito ang unang araw kung saan hinatulan siya ng publiko dahil sa pag-hostage nito sa mga mag-aaral. At ibinuhos ng publiko ang galit nila sa kanya nang malaman nilang pumatay si Hiragi ng estudyante ngunit makalipas ang 2 araw nang lumalabas na hindi talaga nito sinaktan ng sinuman sa mga estudyante nagsimula siyang puriin ng publiko. Pagkatapos ay pinaalala nito ang kwento ni Teichi at kung paano siya minahal ng publiko sa maikling panahon at binigyan ng maraming atensyon. Ngunit sinimulan din siyang hatulan ng publiko nang sinampahan nito ng krimen ng pag-uutos ng isang peking video. Gusto ipakita ni Hiragi kung gaano kabilis magbago ang kanilang pananaw laban sa isang tao habang nakaupo sa kanilang bahay at inisip din nila sa isang banda na si Hiragi ay isang bayani dahil ginagawa niya ang lahat ng ito para malaman ang katotohanan sa kaso ni Reina. Ngunit nang lumalabas na nasa video si Hiragi nagbago agad ang pananaw ng lahat tungkol sa kanya at pinakita din ni Hiragi ang buong video na ito. At lumalabas na ang babae ay hindi si Reina ngunit bitbit ang kanyang bag at gumawa sila ng isang peking video habang nakikipagtrabaho sa hepe ng pulis upang ipakita sa publiko kung paano nagbabago ang pananaw nila sa isang tao at sinasabi nila ang kahit anong gusto nila ngunit hindi iniisip ang kahihinatnan nito para sa iba. Sinabi ni Hiragi na ito ang pinakamodernong paraan upang saktan ng isang tao nang hindi isinasaalang-alang na talagang may sinaktan sila. Si Reina ay labis na nasaktan sa lahat ng mga taong ito na patuloy siyang sinisisi nang hindi nalalaman ang tunay na katotohanan tungkol sa kanya. Binigyan din ito ang panghuhusga sa isang tao ay dapat batay sa tunay nilang karanasan sa isang tao at hindi sa isang social media post. Binigyan pansin din ito ang hindi pagbabahagi ng anuman sa iba ng walang kredensyal na pinagmulan na sumusuporta sa bagay na ito. At dito tinapos niya ang kanyang pahayag at pagkatapos ay lumabas sa app habang naglakad ito sa dulo ng rooftop. Samantala dumating si Sakura at nakita niya na nasa dulo ito ng rooftop at nang tumalon si Hiraki sa gusali upang tapusin ang kanyang buhay. Dumating si Sakura at kinuha ang kanyang kamay at dito naalala ni Sakura ang kaparehong bagay sa kanyang kaibigan na si Reina. At ngayon mayroon ulit taong humihiling sa kanya na bitawan ang kamay nito dahil gusto ni Hiragi na tumakas sa mundong ito. Hiniling ni Hiragi na bitawan siya nito katulad ng hiling ni Reina ngunit hinawakan ng mahigpit ni Sakura ang kanyang kamay bagamat malapit na itong bumitaw pinilit ni Sakura na hawakan si Hiragi habang ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mata dahil ayaw nitong mawala ulit ang isang buhay sa kanyang kamay. Pagkatapos ay dumating ang iba pang estudyante mula sa likuran at kinuha rin ang kamay ni Hiragi. Kinuha nila ito mula sa rooftop at kinuha ni Hiragi ang kanyang salamin at sinabi kay Sakura na hindi siya ang dahilan sa pagkamatay ni Reina. At dahil ginawa nito ang kanyang makakaya upang iligtas si Hiragi ginawa rin nito ang kaparehong bagay kay Reina ngunit wala naroon upang tulungan siya gaya ng ginawa ng iba pang estudyante kaya hindi dapat nito sisihin ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Reina. Pagkatapos ay sinabi ni Hiragi na ang klase nila ay nagtatapos na at lahat sila ay malaya na at ngayon nakikita na nila ang mga bagay ng mas malinaw sa kanilang buhay. Ibinunyag din ito na natatakot ito sa kamatayan at ayaw nitong mamatay nang tumalon nito sa rooftop at ginawa lamang niya ito upang turuan ng leksyon si Sakura at ang klase. Samantala dumating si Lieutenant Gunji at inaresto si Hiragi dahil sa pagsira nito sa paaralan habang nagpaalam si Hiragi sa kanyang mga estudyante at tuluyang umalis.
At paglipas ng taon pinakita na muling nagtipon ang klase para sa alaala ni Hiragi at namatay ito 2 taon ang lumipas dahil sa kanyang cancer ngunit ang kanyang alaala ay nasa puso ng kanyang mga estudyante lalo na si Sakura. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.